Amen. Buhay po ang Diyos. Salamat po sa Ama. Ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid, ang awitin pong iaalay natin sa Panginoon, maaari pong magmula lahat sa atin. Salamat po sa Ama sa kaloob niyang awiting ito bilang panghihingi ng kapatawaran. Kaya po, kung alam niyo po ang awiting ito, sabay-sabay po tayong umawit. Amen po ba? Napakabuti po ng Ama. Kung magkaminsan sa pamamagitan ng awitin, talaga pong patuloy na pag-ibig, pagdulog sa Kanya. Kaya, salamat po sa iyo, Panginoon. Sa bawat araw, niluloob mong kami ay makadulog, makahingi ng kapatawaran sa iyo, at patuloy mo po kaming inuunawa. Amen. Aking Ama, aking Ama, mahal na mahal ka po namin, Ama. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. No, iduyan mo nang mawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalan ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso ko ito. Alam kong nakikita mo ang katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko.
Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Salamat po, Ama. Po sa'yo. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay Myrna, sa magandang awitin po na inihandog niyo po sa gabi pong ito. Kung pinagnilayan lamang po natin yung kinanta po ni Nanay Myrna, yung lyrics po napakaganda po, amen po ba? Na kung paano nga po sinasabi po doon sa lyrics po ng kanta na pagsusumamo sa iyo, dinggin mo. Para pong pagkumbukal po ba sa kalooban po natin yung pagdulog po sa Panginoon, wala po siyang panambitan po na hindi diringgin po, amen po ba? Basta po, nandun po yung maging matapat po tayo sa Kanya na manambitan po. Kumbaga po sa ano po, isuko po natin ganap po lahat po sa Kanya at magtiwala po tayong may magagawa po siya sa buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? Yes po, amen na amen po. Ngayon naman po, susunod naman po na magbabahagi sa harapang ito. Bagamat batid ko po na ang pagbabahagi niya po dito po sa harapan ay siya nagsisilbing kalakasan po ng kanyang katawan. Tinatawagan ko po ang isang Caps, si Caps Eloy David po, Dico, for short. Mapagpalang gabi po. Mapagpalang umaga po sa gabing to. Ninervous tuloy ako. Mahirap po talaga yung nasusupresa ng Panginoon. Pero bagamat man, nasusupresa po ako, bagamat hindi po tayo makapahinti sa Panginoon, hindi mo nakahanda ang tao, pero ang espiritu ng tao dapat palagi pong handa yan. Sapagkat anumang bagay na dumating sa buhay ng tao, yan ang dapat pinaghahandaan po ng tao. Ang isi-share ko po sa inyo ay bahagi ng nakaraan ko nung mga nakaraang araw na yan ay nagkaroon po ako ng LBM. Sa tindi po ng karamdaman ko nung mga araw po ata ng Webis yun, Webis, Biyernes, Sabado, 3 araw po yung patitinding dinanas ko doon sa aking pagtatay. Yung po ang nagiging pagdadalisay sa akin ng Panginoon, sabi nga, hanggat lumalapit ka sa Panginoon, lalong lumalapit ang ating kalaban. Kanya yung po ang naging hamon sa akin, sabi sa akin ng Panginoon, anak, ang pagbabatay ay sa tao, ang paghihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kanya po tayo, anuman po dumating sa buhay natin, bagamat hindi makayanan ng taong lupa, sikapin po natin na malagpasan po natin yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. Lahat po tayo ay dumadanas ng pagsubok sa buhay. Hindi lang po ako, hindi lang po kayo, lahat po tayo dumadanas po ng pagsubok. Sapagkat ang buhay ng tao ay may buhay, may hangganan at may katapusan. Ganyan po ang buhay ng tao. Sa umpisa, nandiyan po yung magaganda, may mga bagay tayong hindi nakakalimutan sa buhay natin. Pero yung po ay mga temporaryong bagay lang po sa mundo na binibigay sa atin ng Panginoon
mga bagay na hindi natin nakakalimutan, lalo't lalo na yung magagandang binibigay sa atin ng Panginoon ng mga biyaya. Bagamat biyaya mang naturingan, wag po natin tayong magkuha sa Panginoon na pilitin po natin na malapit sa Panginoon. Dahil sa mga biyaya na yan, nakilala natin ang Panginoon. Dahil sa binigay sa atin ang buhay ng Panginoon, nakilala po natin siya. Higit sa lahat, ang binigay na buhay ng tayo isilang dito sa mundong ibabaw. Mithin po natin sa araw-araw na pagpunta natin dito sa dambana, makipagdinig tayo sa Panginoon, hindi lang sa oras na ikaw ay nangangailangan, hindi lang sa oras na hinahanap mo lang siya, kundi sa pang-araw-araw na ginagawa natin dito sa dambana. Yun po ang kailangan natin, yung makipagdinig sa Panginoon sa sandaling oras na kailangan natin siya. Nandiyan ang kasagutan sa binibigay sa atin ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Masarap pong makipagdinig sa Panginoon, lalo na kung tayo ay nandiyan po yung kagalakan ng puso, kagalakan ng damdamin, kung paano tayo binigyan ng kalakasan ng Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na yan, ay diyan tayo lalong nagiging matatag. Wag po tayong magpatalo o magpakwa sa mga bagay na makamundo, kundi tayo kilalanin natin ang Panginoon dahil sa Kanya. Diyan tayo binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Sa mga bagay na magaganda na binibigay sa atin ng Panginoon, pasalamatan po natin. Maliit man o malaki na binigay sa atin ng Panginoon, pasalamatan po natin ang mga binibigay sa atin ng Panginoon. Diyan, ang gusto ng Panginoon, yun sa konting bagay ay naalala natin siya. Kamukha po nang nangyari sa akin yan. Simpleng bagay lang po na nangyari sa buhay ko, nagkaroon ako ng LBM. Pero yun po ang isang bagay na nagiging pagdadalisay sa tao, kung paano natin siya tinatawag, kung paano natin siya naalala. Eka nga, sa bagay na malilit, ay doon natin siya naalala. Malaki man, eka nga, at maliit man at malaki, huwag po natin siyang kalibutan, sapagkat ang Panginoon ay napakabait, napakalalahanin, mapagmahal sa lahat ng bagay na binibigay sa atin. Ang aking pong mga nararanasan sa buhay ngayon ay isa pong pagninilay na naisip ko, bakit po ba nangyayari sa tao yung mga bagay na pagsubok sa akin? Siguro po, dahil nga po sa pagsubok na yan, doon ko lubos na nakikilala ang Panginoon, doon ko siya nakita kung paano gagalaw sa akin, kung paano yung ibibigay ang yung mga bagay na makakamtan ng isang taong nananalig, nanampalataya sa Panginoon. Kung tayo ay kulang sa pananampalataya sa Panginoon, kahit ano pang gawin natin, hingi ka ng hingi sa Panginoon. Kung kulang ka naman sa gawa at pananalig sa Kanya, hindi po ibibigay ng Panginoon ang mga bagay nating hinihingi. Sabi nga ng tao, kung ako ay nananalig at humihingi sa Kanya, bakit hindi niya ako sinasagot? Bakit hindi niya ako binibigyan ng mga hinihingi ko sa Kanya? Tanungin po niyo sarili niyo, magnilay po kayo, bakit hindi nangyayari mga bagay na hinihingi niyo? Siguro po, sa naging karanasan ko po, yung pagninilay nga sa sarili, baka kulang po kayo sa pananalig at pananampalataya. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko po ay tatanggap sa Kanyang biyaya. Yung po ang kaibahan dalawang klase po ang pananampalataya. Isang pananampalatayang naniniwala kang may Diyos, pero hindi mo nang ginagawa sa buhay mo yung mga dapat mong gawin sa kapwa mo, lalo na yung mga taong nangangailangan sa iyo, hindi mo naman sila tinutulungan. Yun po ay isang bagay na pagkukulang siguro ng tao na imbis na bigyan mo sila ng kalakasan, dinadown mo pa sila. Yun ang kahibahan ng dalawang pananampalataya. At naniniwala kang may Diyos
at isang naniniwalang may Diyos pero gumaganap po siya bilang nananalig, nananampalataya na may Diyos na buhay na gumagalaw sa buhay niya. Ito po ay isang maiksing bahagi ko lang po, bagamat siguro po sa susunod, baka pahabahin ko na po. Thank you po. Maraming salamat po, Diko, sana ibahagi mo. Halata po ba kay Diko na meron po siyang pinagdaraan ng pagdalisay po? Hindi, di ba po, hindi po halata sa mukha po niya? Amen po ba? Sapagkat po, sa kanya po, ang Diyos po ang siyang gumagabay at pumapatnubay po na sa kabila po ng pinagdaraanan po niyang pagdalisay po, nandun po yung paglaban niya po. Gaya nga po nung naibahagi po niya na sa kabila po ng pagdalisay po, diyan po tayo tinitignan po ng ating Panginoon na kung ibibigay ba, ipapahintulot niya po ba maganap sa atin yung isang pagdalisay, diyan po niya tinitignan kung kaya po ba nating i-handle, kung kaya po ba nating maisadsad ng maayos at maluwalhati. Amen po ba? Ngayon naman po, ang tatawagin ko po ay isang kabataan po na kapatid ko po sa Kawan 12 na nagdiriwang po ng kanyang karawan ngayong araw po na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa pagbabahagi po ni Joyce Taruk. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ibabahagi ko lamang po yung mga pinagbago ko mula nung napunta ako sa dako na to. Last year po kasi, parang pangalawang taon ko na pong pagdiriwang ng kaarawan ngayon dito. Last year po, puno ng pagsubok yung aking kaarawan. Kinausap ko po nun yung shepherd namin. Kinuwento ko po sa kanya lahat ng pinagdaanan ko. Sabi niya sa akin, hindi iyon. Ang kinin mo na sa susunod na taon, yung kaarawan mo magiging masaya. Sa kalooban po at gabay ng Panginoon, yun po yung nangyayari ngayon. Na kung paano nga po nung nakaraang taon, nung nagdiwang ako ng aking kaarawan, umiiyak po ako. Pero ngayon po, sobrang saya na lahat ng nangyari hindi ko in-expect na sa gabay ng Ama. Siya po yung gumawa ng paraan para maging maligaya ako yung taong ito. Tsaka po nagpapasalamat po ako sa Ama kasi inakay niya ako sa dako na ito na kung paanong binago niya ako sa dati kong buhay na palasagot ako sa aking magulang. Mas gusto ko sa labas kaysa sa bahay. Pero nung napunta po ako dito, ayoko na pong pumunta ko saan-saan. Mas gusto ko po dito na lagi niya po akong binibigyan ng pananabik na sa tuwing na pag may oras makarating dito. Yun po yung mga pinagpapasalamat ko po sa kanya. Tsaka po yung ginagabayan niya po ako sa tuwing na hindi na muli mapunta sa makasanlibutang gawain. Maraming salamat sa pagbabahagi mo na bagamat medyo nabigla ka kasi hindi mo expected, pero talagang buhay ang Diyos na sabi mo nga sa Sabado ka pa magbabahagi, pero hindi ko alam na birthday mo, binulong lang sa akin ni kapatid na Lay. Kaya kapatid, happy birthday at maligayang kaarawan sa iyo. Nawa patuloy ka pang sidla ng mahabang taon, ng maligayang buhay at sa tuwing na ang maang siyang gumabay at pumatnubay sa iyo sa bawat araw. Ngayon naman po, ang susunod po na magbabahagi ay isa po siyang teacher po na sa tuwing na po na pagka siya po yung nagbabahagi po, talaga po kinapupulutan po lahat ng aral. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa pagbabahagi ni Teacher May.
Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. No? Hindi ko po inakala. Talaga pong sabi ko po kanina nung papunta po kami dito, hoy, hindi muna tayo mag-share, pass muna yung grupo natin. Pero buhay po ang Diyos. Eto po ako sa inyong harapan. Sapagkat nasa po ng Ama na ibahagi ko sa inyo kung ano man po yung simulang naging kaganapan sa aming paaralan na katotohanan pong nagpapagalak sa aming puso simula po ng araw na ito. Nung magpasukan po, di ba po naibahagi ko na yung naging seminar po ng mga teachers, no? Spiritual seminar po na kung saan ang pagpupuri at pagpapasalamat po sa ating Panginoon ay walang hanggan sa naging kaganapan. At dahil po doon, udyok po sa akin ng Banal na Espiritu na bigyan din po ng seminar o tinatawag na recollection ang mga bata na nag-aaral po sa amin. Nagplano po, kami po nila Ma'am Jo, nagplano po hanggang sa katotohanan po bilang tao, katauhan po, sabi ko po noon, dumulog po agad ako na ma-approve po yung proposal ko nga po yung magkaroon ng recollection yung mga bata sapagkat hindi lang naman po kami yung magdedesisyon sa paaralan. Nandyan po yung mas makakataas po sa amin na mag-a-approve po nung activity na yon. Salamat po sa Panginoon sapagkat nung pong nabanggit ko na po yun kay Teacher Jo, sa amin po walang problema sapagkat iisang layunin ang nasa po namin sa mga bata na mabuksan sila at makadama din at makilala nila ang ating buhay na Diyos. Hanggang nga po naiplano, nabanggit po ito ng aming principal kay Doc Ole, yung pong isa sa Board of Trustees. At papuri sa Ama sapagkat binahagi po niya sa akin na pumayag po si Doc. At gusto po niya yung proposal namin na magkaroon ng recollection yung mga bata. At nung minsan po na pumunta doon si Father Albert, isa po siyang pare, isa din po siya sa may-ari ng aming school. Na-i-open din po ni Teacher Jo yung aming plano nga pong recollection ng mga bata. At talaga pong buhay ang Diyos. Pumayag din po si Father Albert, kaya po dali-dali ginawa ko po yung project form. Sinubmit ko na po, napirmahan, na-approve. At purihin ng Panginoon sapagkat kanina nga po ang simula ng recollection. Inuna po namin yung klase na pinakamababait. May ganun po. Ibig sabihin po yung medyo mas maraming mahaharot bilang bata, mga nambubuli, ganyan po ang problema ngayon ng ating mga paaralan. Yung respeto, medyo na po dahil nga po sa mga napapanood sa TV, ganyan po yung mga problema sa pamilya, mga broken family, yun po. Dahil kami nga po ay nasa private school. Yun po ang naging kaganapan. Kanina po, nagsimula. Ang nag-talk po ay si kapatid na Berhel at si Kuya Jay po, si kapatid na Jay. Nung umaga nga po, medyo na late pa sila, pero yung mga bata po, nananabik na kung ano nga po ba yung magaganap. At nung dumating po sila, inorient ko po yung mga bata kasi nga po medyo may kaharutan. Sabi ko, meron tayong bisita ngayon. Bago po magsimula, sana makiisa kayo sapagkat yung kaganapan ngayong araw na ito, plinano namin bilang mga tao, subalit ito ay kalooban ng Diyos na maganap. So sana makiisa po sila. At salamat po sa Ama. Nung magsimula po, tahimik po lahat. Wala pong nagsasalita. Dinadama ko po kung bakit tahimik, kung ano nga po ba ang naging kaganapan. At nasilayan din po ni Teacher Sel at ni Teacher Sara. Pinapunta ko po sila doon sa room. Inuna po namin yung grade 9. Bukas po yung isang section ulit. At habang po nag-totok si Kuya Jay, ang ganda po ng mga reaksyon ng mga bata na kung saan talaga pong tahimik. Sumunod po si Kuya Berhel. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po ang naganap.
dinaluyan po ng Espiritu si kapatid. Habang nagme-mensahe po siya, nadadama ko po dun sa mga bata, iba yung pakiramdam nila. Para po bang, di ba po si kapatid na Berhel, pag dinaluyan na po yung, magkakatugma po yung salita, ano, na-amaze po sila. Parang inisip nila bakit ganun po yung pagsasalita. Nakikita ko po sa mga expression ng mukha nila. Hanggang nga po, sa sobrang kabutihan po ng Diyos, nung pong ninilay na yung mga bata, magsha-sharing po nagpatugtog na po ako nung CD player po na, nagpatugtog na po ako ng background music. Bigla pong tumayo si Kuya Berhel, may mga bata po siyang nilapitan. Napakabuti po ng Diyos. Minensahihan po, mami, binendisyonan po niya na talaga naman pong iyak po ng iyak yung mga bata habang minemensahihan. Hindi man po niloob na lahat, kasi nga po medyo madaming mga bata, na mensahihan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ni kapatid na Berhel, na talaga pong dama ko yung kagalakan sa puso, nadama po talaga ng mga bata hanggang isa rin po ako sa mapalad, na nakaupo nga po ako, bigla ako nilapitan ni kapatid na Berhel at tinuran po ang mensahe, kaukulan sa aming paaralan at sa misyong ginagampanan. Kaya po salamat sa Ama, yun po'y pasimula pa lamang. Lahat pong ito, batid ko, kalooban ng Ama, ito po ang nasa niya, at galak po ang puso na gumaganap sa kanyang atas. Nawa po, kasama po kami sa inyong mga panalangin ng aming pong paaralan. Patuloy po na mabuksan maging ang mga bata sa simula pa lamang. Yung ginagawa po namin ay mula grade 4 po yon, by section hanggang 4th year. Nagsisimula pa lamang po kami. Bali, 15 sessions po ang gagawin namin. Hanggang nga po, yung grade 3 po, sabi po nung teachers, "Teacher, may sama mo na din kami." Sabi ko, bakit? Ano na rin ba yung mga grade 3? Ano din po sila, gusto rin po nilang sumali, kaya kasali na rin po yung grade 3. At kanina nga po, nasa lubong ko yung teacher ng grade 2, sabi nila, "Teacher, may sama mo na rin kami." Ayan, nagbibiroon po kami ni Kuya Berhel, sabi nga po niya, "Sige, hanggang kinder na." Sa kalooban po ng Ama, kung ano po ang nasa niya, batid ko pong magaganap. Napakagalak po sa aming puso na ibinabahagi ko nga po sa kanila ang kaganapan. Tumutulo ang luha, damang-dama. Alam niyo po, iba kasi ang ano po ng bata, sabi nga po ng Banal na Espiritu sa katao ng mahal na, pag sinasabi na singaw ng bata, no? Pero yung mga impluensya po sa kapaligiran natin, sa mga media, ganyan po talaga yung effect. Sabi po ni kapatid na Berhel kanina, kaunting bahagi lang po, no? Sino dito ang nagmumura? Alam niyo po, 3 lang yata hindi nagtaas. Talaga pong ganun yung iba po talaga yung trend na ng mga bata. Tinanong po kung sino ang sumasagot sa magulang, lahat po sila nakataas din ng kamay. So parang nakakaano po talaga, yung pong naganap ay napakalaking bagay sa mga bata na nais ko rin pong ibahagi sa inyo na kanina may meeting po yung grade 7 na magulang. Meron din po siyang anak, apo ba yun o anak? Apo na kasama po dun sa recollection, napakabuti po ng Diyos. Nung pong kausap na ni Teacher Joy yung lola, may dala po palang cellphone yung bata, di ba bawal po, nasa teacher. Nagkataon po, nagbigay ng break time si Kuya Berhel dahil may role-playing po silang ginawa, workshop po namin nung hapon. So, binigay po nung teacher yung cellphone dun sa bata nung tanghali po, hapon na po natapos Tanghali pa lang po, pinahiram nung teacher. Nag-text po itong lola sa teacher dapat. Siguro po tinatanong, kinukumusta yung bata. Alam niyo po, ang sumagot yung bata kasi nasa kanya na po yung cellphone. Isa po siya sa nag-recollection, mga kapatid. Ang sagot daw po ng bata na nagalak yung lola, ang sagot po niya dun sa text ay ito po, "I love you, mommy." Yun na po yung sinabi ng bata. Di ba po buhay ang Diyos? Kaya po galak na galak yung lola, sabi niya, naisip daw po niya, ay, ang galing naman, siguro kaya ganun daw po yung apo niya dahil nga dun sa naganap na recollection. Ganun po ang Diyos, napakabuti. Sa iisipin po natin bilang katawan, parang maliit na bagay, pero napakalaking bagay po, lalo na sa mga magulang. Amen po, no?
Sa mga iba po, siguro parang anliit, pero napakalaking bagay po. Higit sa mga bata. Dahil yung kalooban po nila, nadadama po nila ang presensya ng Panginoon. Talaga nga pong kanina, wala blanco po. At pinapaliwanag ni Kuya Jay, sino yung Diyos Ama, Diyos Anak, di po nila alam. Kaya po talagang, yun pong mga bagay na ganun ay napakahalaga na mithiin natin na makamtan po. Hindi lang po natin, kundi ng ating mga anak at mga magiging apo po natin lahat. Napakabuti po ng Diyos. Kaya po, pag natapos po uli yung kabuuan ng recollection, susunod po namin yung magulang naman. Para po lahat sama-sama mula teacher, bata at saka mga magulang, ibabahagi ko po muli sa inyo ang magiging mga kaganapan upang maging inspirasyon din po sa bawat isa na magmithi po tayo. Sabi nga po, ano man yung liwanag na nakamtan natin, ay ibahagi natin pagka tayo din po ang magagala. Amen po. Amen po. Kaya po, sa simula pong ito, pasimula, muli binabalik ko ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaisang mahal na ina, ang kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Conching at sa akin pong mga kapatid na alagad at lahat po sa buong kapatirang Divine Mercy. Salamat po sa inyong suporta, higit po sa aming minamahal na paaralan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Teacher May, sa naibahagi mo po. Teacher May, congratulations po. 10 po ng mga kasamahan nyo po na guru po na sa tuwi na isasadsad nyo po ng maayos po yung pag-aatas po sa inyo ng Panginoon po na kung papaano nga po ba yung mga estudyante nyo na inaakay nyo po sa maayos sa tuwid na daan po na nawa po sa patnubay at gabay po ng ating Panginoon. Lahat po ng mga estudyante nyo ay mahikayat po na sa tuwi na pawang kabanalan po ang sa kanila ay masumpungan. Amen po ba? Ngayon naman po ang susunod po na magbabahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House, si Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa oras na ito ay pinahintulutan mo upang maghayag ng iyong kabutihan na sa bawat araw ay amin nakakamtan na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching na sa amin ay ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa, makadama ang aming puso at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Congratulations po mga guro, Teacher May. Salamat sa Ama. Alam niyo po ba na sabi ko nga, kung ang lahat lang po ay magiging bukas at hindi magkakaroon ng dumi ng isip, wala naman po kaming karapatan bilang alagad para mangaral, kundi ang bawat binabahagi po namin sa inyo ay karanasan na nagaganap na maaaring maging panuntunan din po ng bawat isa na isang araw maaaring maganap sa iyo, sa kanya, sa ating lahat. Alam niyo na po kung ano yung dapat yung gawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po ay maraming bagong nagaganap sapagkat ang ating Panginoon ay hindi na uubusan ng nais niyang ipatupad. Amen po ba yun? At hindi pa ulit-ulit, kundi sa isang pag-aaral man, ang bahagi ng ating Panginoon ay hindi babalik-balikan. Amen po ba yun? Hindi kagaya ng isang estudyante na kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, maaari kang bumagsak, babalik ka. Ang ating Panginoon, nagmamadali na siya para kamtin po natin ang kanyang kabutihan at hindi masayang ang bawat araw ng ating buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po si Teacher May, nagagalak ang puso ko at mapalad ang eskwelahan nyo na pinahintulot na magkaroon ng kaugnayan sa Espiritu Santo upang sa gayon po ay ang bawat isa yun na po talaga ang kaganapan. Kailangan ng ihasik ang kaukulang nasa ng Diyos upang kumalat sa apat na sulok ng daigdig, maliit man ang pinagmulan, sa maliit na ito, mabubuo ang malaki. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang ibabahagi ko po sa inyo, na sabi ko nga, yung batang yon ay, yung aking alaga ay nag-aaral sa ordinaryong daycare lang, na sabi ko nga, sa kaparaan ng ganito na payak, na isisilid ko po siya sa isang paaralan, panibagong pakikibaka at
masasambit ko po na babalik ako sa mundo ng tao. Amen po ba yun? Na sa kaparaanan po na aking nasisilayan, dati naririnig ko lang po sa mga mami-mami na ito yung mga kaganapan, ganito. Ito na po, realidad na nakikita ko na po. At ito po yung nais ko pong ibigay sa inyo na tip. Nasabi ko nga sa aking mga kapatid, kay kapatid na Marie, kay kapatid na Pearl, hindi katotohanan na hindi totoo na ikaw ay maaaring magapi ng mundo kapag kilala mo na talaga si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat ito po yung pinadama sa akin ng Panginoon. Habang nakikisalamuha po sa mga mami na hindi naman po bahagi ng gawaing ito, subalit bilang ikaw ay isang bahagi, halimbawa ikaw ay nakatanggap, nakadama, alagad, ukaps, tagasunod o sino man, kailangan mangibabaw pa rin yung bahagi ng Diyos sa buhay mo. Ano man ang yung ginagampanan, saan dako ka man humakbang, kailangang mangibabaw pa rin ang bahagi ng Diyos upang hindi ka magapi ng agos ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit yan? Yan po ang aking natuklasan. Sapagkat, syempre po, ipon kami, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwento. At kapag ikaw na nabuksan ay makikiayon sa kwento ng tao, maaari kang makinig, subalit hindi ka maaari makihalahala sapagkat hindi mo alam kung ano yung kanilang pinag-uusapan o alam mo man, hindi ka maaaring pumasok sa usapang tao. Kundi, ikaw na may kaalaman, mag-iisip ka ngayon kung paano mo magagamit ang kaloob sa iyo ng Diyos upang yun na makingibabaw at mahihasik mo sa mga kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, doon po ako nagtataka. Minsan, sabi ko nga, hindi ko po sinasabi sa inyo na ako'y ganap. Nagsusumakit pa rin po na makatupad sa kalooban ng Ama kahit sa pinakamaliit na paraan. Sapagkat sa pinakamaliit na ito, kung hindi mo ibabaliwala sa buhay mo, hindi mawawala ang attachment mo kay God. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kagaya lang po, halimbawa, bilang isang magulang, siyempre po yung alaga ko po ay kung ang mga magulang ay iniingatan ng kanilang anak na huwag madapuan ng langaw, ako rin po'y ganun. Kung iniingatan ng anak na huwag madampi man lang ng kamay ng iba, ako rin ay ganun. Kung iniingatan ng mga magulang na huwag madapa ang kanyang anak, ako rin po'y ganun. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa larangan po pala ng kaukulan sa ganyang mga kaganapan, ikaw, bilang pagkatao, hindi mo maaaring pairalin mo na sasabay ka doon sa mundo ng tao bilang magulang ka. Buhay po ba ang Diyos? Kundi mangingibabaw pa rin yung pagpaparaya mo, mangingibabaw pa rin, sinubukan po ako kanina. Bakit po? Nakita ko po ang alaga ko, tinamaan ng kamay sa mata. Alam niyo po, syempre po, magulang, sasabihin nyo na sinungaling ako kung hindi ako natakot. Andun yung kaba ko na yung pagkatusok ng mata, nung kamay ng isang bata sa mata ng aking alaga, maaaring pumasok doon sa loob. Umiyak po siya nasa labas ako. Alam niyo po, hindi siya ang tiningnan ko. Ang tiningnan ko po ay yung guro. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat hindi ko po responsibilidad yun na pumasok ako. Amen po ba yun? Kundi salamat sa Ama, nasa pamamagitan na ng tingin, hinaplos po niya ang isip ng guro upang doon ay sawayin yung bata at ituro yung dapat. Buhay po ba ang Diyos? At hindi lang po yun. Marami pong kaganapan na natuklasan ako na magagamit mo pala ang kaloob, hindi para ipagyabang. Kundi hindi mo man maabot ng kapwa mo yung nakamtan mo sa dakong ito, na ikaw ay nabuksan, na ikaw ay nakadama, na ikaw ay may bahagi, makagagawa ka ng pinakamaliit man na bagay na maiugnay mo na ang ginagampanan mo ay mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon pa lang, pagtatakhan ka nila na iba yung gawa mo sa gawa ng natural na tao. Amen po ba yun? Kaya sa pamamagitan ng gawa mo, doon ngayon nila masisilayan na may kaloob sa iyo ang Diyos. Na maaaring hindi man siya magsabi na tutularan kita, isang araw magugulat ka na lang, ganun na ang ginagampanan nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, bakit ko po ito inulat? Sapagkat ito po yung hindi kayang labanan ng tao. Kapag nabuksan, ang sabi nga ng ating Panginoon, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching,
Kapag ikaw ay masama sa una at nagbalik loob sa Diyos, patatawarin ka. Subalit ikaw na mabuti at lumabas ka sa mundo at nagpakasama ka, wala yung kapatawaran. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat alam mo na yung mabuti. Amen po ba yun? Kaya dito ngayon papasok, sabi ko, Ama, salamat sa'yo. Hindi pala kami maaring mawalay sa'yo. Sapagkat napakahusay ng bahagi mo sa bawat isa. Kung titimtimin lang po ng bawat isa, hindi lang dito sa lugar na to, maaari natin ipatupad yung ginagampanan ng Diyos sa ating buhay. Kundi saan dako man tayo tumungo, anuman ang kaukulan, kapag ito'y kabutihan, magagawa mo pa rin mangibabaw ang kalooban ng Ama kahit nasa mundo ka ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, yung pagkakataon na maaakay ka, halimbawa, nabuksan ka, naakay ka sa mundo ng tao, at naging kagaya ka rin nila na hindi makita na mangibabaw ang mula sa Diyos, hindi ka totoong tumanggap. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat, sa kalagayan lang po namin ngayon, sabi ko nga, binabahagi ko po ito, hindi para magyabang. Subalit, sabi ko nga, bilang pagkatao sa unang buhay, binigyan man ng karampot na karunungan bilang pantao, at hanggang ngayon ay, yung mga tao na yun ay nagtitiwala pa rin. Kahit kabilang naglilingkod po kami. Ang kabahan lang po, siyempre po, pagdating po sa karunungan pantao, lalo na po sa aming trabaho, sa unang buhay, talaga pong, sasabihin ko po sa inyo, mahal ang bayad. Subalit ang mga kliyente po namin na inugnay po ng Panginoon sa amin, lalo na po sa malalayong lugar, salamat sa Diyos sapagkat yung totoong pandama na ipinagkaloob po ng Diyos sa aming mga kapatid na nakakilala din sa Kanya na ang karunungan ay mula sa Kanya, iba po ang kanilang pandama. Dadamhin ka nila, hindi bilang taong-tao, kundi kung ano ang kalalagayan mo ngayon na ikaw isang lingkod ng Diyos, mararamdaman mo yung kaibahan kung paano kanilang trinit noon na taong-tao ka at ngayon, sa larangan man ng karunungan pantao, naroon pa rin na mararamdaman mo ang tunay na respeto na ibinibigay sa'yo sapagkat ang nangingibabaw ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po maunawaan niyo po ito. Kaya ko po ibinahagi ito sa inyo sapagkat hindi tayo maaari maging dalawa ang personalidad natin. Na pag andito tayo, mabait tayo, makadiyos tayo, paglabas natin, balik tayo sa dati. Hindi po maaari na maging dual yung ating personalidad. Kailangan mangibabaw pa rin ang Diyos. At kung halimbawa man po na, halimbawa nasa labas po tayo, gagalaw po tayo doon sa mundo ng tao, hindi tayo maaaring humalahala doon sa alam natin na makapagdudulot ng kasalanan sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, maabot niyo po ito. Pinasasambit lang po, hindi po ito isang pangaral, kundi isang karanasan sa aking puso na sabi ko nga kay kapatid na Marie at kay kapatid na Pearl, sa aking pagtupad sa pag-aalaga sa batang ito, panibagong tuklas ang ipinagkaloob ng Diyos na sabi nga ng ating Panginoon, ano man ang kalalagayan mo, hindi mo man maipantay ang sarili mo bilang tao, subalit kapag ang Diyos ang naghari sa'yo, ano man ang kaharap mo, maipapantay mo pa rin. Wala yung kataasan, kundi andun pa rin yung kababaan na mangingibabaw sapagkat batid mo, ang Diyos ang nananahan sa'yo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, lalo na po yung may mga kaukulan na kaya nyo pong gampanin, hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po ay isang karanasan na sabi ko nga, nasa mundo ka man ng tao at mundo ng tao ang ginagalawan mo, mananatili pa rin sa'yo ang bahagi ng Diyos. Kung sa tuwin ay hahanap-hanapin mo, yung gagampanin mo, na ang Diyos ang malulugod sa ikanyang paraan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po nila Teacher May, yung mga guro, nagkaroon ng ugnay sa Espiritu sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching. Mapalad po kayo. Sapagkat yung mga bata na wala pang muwang, kaukulan sa karunungan po ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng bahagi sa inyo at tinanggap po ninyo, na-spread out po yung kalooban ng Diyos, na hindi man sila makarating sa dakong ito, batid nila na may pinagmulan kayo, na ang dakong ito ay naghahasik ng kabanalan upang ang lahat ay makaabot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung magtulungan po tayo, panahon na po
panahon na po. Sapagkat, sabi ko nga, kung magninilay po kayo, anong basihan? Ang dami ngayong mga gamot sa siyensya na hindi naangkop sa katawan ng tao. Na instead na gumaling, lalo nagdudulot pa ng sakit. Amen po ba yun? Sulong po, magnilay kayo. Pangalawa, ang dami nagaganap sa mundo na hindi kayang kontrolin ng tao. Kundi tanging Diyos lang ang makagagawa para makontrol ito. Sa kabawat kaganapan po, kung titingnan nyo po, napaka-ikli na ng lifespan na ibinigay sa atin ng Diyos, na pinagkakaloob po niya dahil doon sa mga naglalakihan na kung ano-anong lumalabas. At may mga kaganapan na ang Diyos ay halos pantayan na rin ng tao. Yung mga kaganapan na yan, kung magninilay ang lahat at bibigyan ng kaukulang pansin, mga kapatid, yan po ay isang kaukulan na tayo po hindi man tuwirang may kakayanan bilang tao sa mga material na bagay para maghasik ng mga material na bagay at akitin ng tao. Yung salita ng Diyos na panghahawakan mo na ikaw mismo'y naniniwala na may Diyos, maihahasik mo yun sa paraan ng Diyos na sila mismo'y makadadama upang kamtin po nila na ang Diyos ay totoo. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, wala nang iba. Wala nang iba. Kaya yung mga totoong lingkod, hindi yan nagugulat kahit gaano pa siya kayaman, hindi mo yan titingalain. Hindi mo pagtatakhan sapagkat alam mo na yung uri ng kayamanan na nakaloob ng Diyos sa bawat tao. Amen po ba yun? Na sa dakong ito, sabi ko nga, kahit wala po kaming material na bagay, andyan lang po kayo nagmamahal sa amin, ang yaman na po namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat wala makabibili sa pag-ibig para mahalin ka. Kundi kapag ang Diyos ang mangingibabaw sa puso po ng bawat isa, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na pinadadama sa bawat isa, yung hindi natin kaya, nakakaya natin dahil al dami nagmamahal sa atin. Amen po ba yun? Yung mahina, nagagawa nating malakas dahil al dami nagmamahal sa atin. Amen po ba yun? Wala man tayong hawak, kung mararamdaman natin na ang dami nagmamahal sa atin, lalaban tayo dahil ang dami nagmamahal sa atin. Buhay po ba ang Diyos? At yun po mga kapatid, sabi ko nga, dati hindi ko ito naiisip eh. Subalit alam niyo po ba, habang humahabang panahon ng pagkilala sa ating Panginoon, hindi pala maaaring tugutan mo ang paghahanap sa Kanya. Kailangan lagi kang mag-research ukol sa Kanya. Kung ang katarungan ng tao sa lupa, kapag nag-research siya may hangganan, ang ating Panginoon walang katapusan. Habang kinikilala mo siya sa bawat araw at lumalalim ka sa pagkilala sa Kanya, marami kang makikitang hiwaga na ipadadama sa'yo sa iba't ibang paraan na hindi pa ulit-ulit na ipadadama sa'yo, kundi bawat araw ay pananabikan mo para maganap sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po yun. At doon po namin na ipagsisigawan, na sabi ko nga, salamat Ama, sapagkat sa bawat bahagi mo, sa bawat karunungan kadulot mo, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na ibinigay mo po sa amin. Doon po ako higit nagkaroon ng concept sa isip ko, na ang sinusundan namin sa dakong ito ay pure na espiritu ang nagbabahagi. Bakit? Sapagkat ang karunungan niya hindi pa ulit-ulit. Ang karunungan niya hindi hinahabi ng isip. Ang karunungan niya ay hindi katang isip, kundi ang karunungan niya mula sa Diyos. Kaya araw-araw ay mananabik ka at ulit-ulitin mo mang balikan sa isip mo, mangingibabaw mo pa rin na iba ang kaloob ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At masusukat niyo po yun. Kapag mula kayo sa dakong ito at tinanggap niyo po ang banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, ang karunungan na bahagi sa inyo hindi pababa. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Hindi po pababa. Sapagkat masusukat niyo po yun kapag hindi para maging mayabang, kundi doon sa karunungan na bahagi sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, araw-araw na-upgrade ka niya. Amen? Parang computer, na kapag mahina na yung anong tawag doon? Yung MB ba yun? Pag mahina na po yun, mabagal na siya. At pagdakay, pwedeng mag-shutdown. Subalit, sa dakong ito, hindi nagsha-shutdown ang espiritu. Bawat araw, kung alam mo ngayon sa espiritu, bukas, alam na niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi ka mahuhuli. Hindi, lagi ka naka-upgrade. Amen po ba yun? Kaya nawa po, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Kung gusto nyo po mag-upgrade ng karunungan, hindi ko po sinasabi sa inyong dito lang. Subalit kayo po may mata, may pandama,
At alam niyo po ang katotohanan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, kung kayo sumusubaybay sa bawat araw, sa kaloob ng Diyos sa kanyang katauhan, tayong lahat po, hindi man lahat ay matupad po natin, subalit bawat oras, bawat araw, kapag tumupad ka ng matapat, na-upgrade ang kaloob sa iyo ng Diyos sapagkat alam mo, marunong siya magbigay ng gantimpala. Buhay pa ba ang Diyos? Nawa po mga kapatid, yung binahagi ko po sa inyo na aking karanasan, sabi ko nga, salamat Ama, sapagkat doon ko natarok sa puso ko na kung ang pagtanggap mo lang sa Espiritu ay parang bara-barabay lang, matatangay ka ng mundo. Amen? Sino ang kasama mo, maaari kang makiayon kapag mahina ang Espiritu sa katawan mo. At kapag nakiayon ka na at nasyahan ka, hindi mo na makikita ang mali. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kapag kilala mo ang Diyos at nangingibabaw ang Espiritu sa katawan mo, makiayon ka man sa salon ng mundo, mangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng Diyos, sapagkat sa paraan na yon, doon pinahiwatig ng Diyos na ayaw niyang mawalay ka sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Nawa po, tayong lahat sa dakong ito ay hindi masayang. Hindi masayang ang kaloob ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Kaya po inuulat po yung aming mga karanasan sa inyo upang isang araw po, baka mamaya mapunta po kayo sa palengke, makita ko yung mga kumari ninyo, tapos may sinabi sa inyo na ganito, malilimin nyo na po. Kung halimbawa naman po, nasa eskwelahan kayo, nakita nyo yung kakilala nyo, may sinabi sa inyo, malilimin nyo na rin po. At kung halimbawa man po sa paggalaw, bawat araw po may gagawin ng Diyos at may pwede ka rin gawin para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat sa Ama, salamat sa ating mahal na Apo Kunching, na tuwiran po, hindi po namin nakilalang lubos ang Ama kung walang ginamit. At hindi rin namin maipagmamalaki aming sarili na kami nakatanggap ng tuwiran kung hindi ginamit ang mahal na Apo. Wala kami lahat kung hindi sa pamamagitan ng paggamit po sa ating mahal na Apo Kunching, na binuksan ng aming diwa, nalinisan ng aming puso, at tinanggap po kami ng Diyos. Sapagkat kung hindi po ginamit ang mahal na Apo pang malinisan kami, hindi po kami tatanggapin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa mundo ng taong-tao, walang maglilinis. Amen? Puro gulo, puro sakit ng ulo, puro dumi. Subalit sa dakong ito, dahil tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, isip at puso mo'y nalinisan, tinanggap ka ng Ama, at binigyan ka niya ng karapatan para kamtin mo siya. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother, sa maganda na ibahagi mo po. Katotohanan nga po na kung sa tuwin ay tayo po ay magpapakababang ganap po na kung ang Diyos po ang siyang sa tuwin ang ating tatanggapin, siya po yung mag-aangat po sa atin. Siya po yung mas higit na nakakakita po na sa pamamagitan po ng pagpapakababa po natin bilang tayo-tao po, sa pamamagitan po ng pagsusumika po natin na makatalima po at makaganap po sa pag-aatas po niya, na kung paano nga po yung pagsuko natin ganap po natin sa ating mga sarili po, na kung paano nga po ba ialay natin sa Kanya yung bawat araw po, na sa kabila po ng mga pagdalisay, na kung siya po yung pangungunahin, paiiralin po natin, maisasadsad po natin yun ng maayos at maluwalhati. Amen po ba? Nawa po lahat po na